We thank the Lord for using us throughout the week. And we're about to honor God again tomorrow. No, sa iyang adlaw. Unya, importante ang Sabado kay it will prepare us para sa pag-worship ugma. Alright, this morning mga kaigsunan, atong ipadayon the book of Psalms nga atong series, and we are in Psalm 33. Psalm 33, so please open your Bible in Psalm 33. The title of this message is Praise the Lord and Rejoice in Him. Praise the Lord and rejoice in Him. So, kung nangalagad ka, you can always praise the Lord and you can always rejoice in Him. Nga naman, makita magyud nimo ang presensya sa Ginoo. Unya, mahibaw-an man nimo nga accepted sa Ginoo ang imong service because He will give you joy in the middle of tiredness, persecution, amen, loneliness. Sometimes you will feel lonely. Labi na bangalagad ka mga kaigsunan, and then slowly your old friends will depart from you. And physically you will feel lonely. But there is joy. Mahibong ka. And there is contentment. Mahibong ka. Unya, dapat mahibong pud mo mga Kristohanon nga dugay na ka naluwas, unya ang imong mga old friends pilit gyapon nimo. Wa jud ka nagpakitag pagbarug. Because as a servant of the Lord, as a child of God, we need to stand. Stand for the truth. And that is the only way, mga igsoon, that we could praise God, we could rejoice in Him if we stand for the truth. Barog jud ka ba kay kaning kalibutan na daghan kaayo nga mga kanang mga tuo-tuo ba? Daghan kay mga prinsipyo nga pwede nimo makit-an, madunggan, pwede nimo makopya. Inguna na ba unya mahadlok na ka mohatag sa prinsipyo nga nakatuna nimo sa Bible kay murag akura man? Akura. Sila tanan nagkasinabot man ya akura may wala. And then it's time for you to decide. Get out of that group. Get out of the circle. Because you may, mas mayo pa, it's better to lose everything than losing your grip in the will of God. Mas may pamawa na tanan. And sometimes God will test us, mga kaigsunan. Sometimes God will put us into a test kung kanagkuan ba ka, qualified ba ka for His blessing? Qualified ba ka for His protection? Ngano i-protect gud taong ka, bunalanan ka man. So He may use the unbelieving people to become the chastisement. Ano ba? But if you are qualified for His protection, bisa pagplanuhan ka siyawa, dihag mga litag, mga igsoon, ag Ginoo mo, kuan na tanan. Yan ang ipanglagpot tanan mga igsoon. No? Kay uncertain kay kalibutan oy. So di nato gyud masaligan ang kung aditas kalibutan ba, it keeps on changing. It keeps on changing. Bisag unsa pa na nasa mo kinabuhi, it will change. Basta nakas kalibutan, yan namtas kalibutan. So we need to be prepared for the changes. Hasta climate gani. Na-feel na ninyo climate change? It keeps on changing. Oh. So, kung naata sa pulong sa Ginoo, this is the only thing, this is the only one that would never change. So, mao na nga, bisag unsa pa'y sistema sa kalibutan, ikaw, intact gihapon ka because you are holding on the word nga dili gyud ma-change. Mao na nakanindot. Mao na gi-remind kita sa Ginoo, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. So, nag-depend man ka sa usa ka butang nga di gyud mausab. So, kuan kayo, dako kay tsansa ang pag-rejoice. Dako kay tsansa nga makahimaya gyud sa Ginoo kay di man ta makurat ba, lahi na lagi. So mo na nga nganong di man ka rejoice ang mga Kristohano nowadays because they are no longer following what the Bible says.
Mao na. So kita karon atong ibalik atong kaugalingon mga kaigsunan diri sa pulong sa Ginoo. Magampo ta. Atong ihatod sa Ginoo ning atong pagtuon. Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this morning. I pray that you will bless us, dear God, with your wisdom. Allow us, O Lord, to understand your message this morning. Please use me. Empower me, O God, once again for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The psalmist praises the Lord for His attributes and His marvelous works. Ani nga chapter 33 sa Psalm. So dunay kanang gipakita dinhi mga kaigsunan, do din nato makita gyud ang mga words sa attributes of God, pero sabto nato ang bersikulo nga atong basahon kay gi-express diri ni David ang mga attributes sa Ginoo ug ang iyang kalabitawng kalipay diha sa Dios. Alright? So, sugdan na to. Number 1, the method of praise. The method of praise. Makita na to ang iyang method of praise diri sa verses 1 to 3. Tanawag unsa siya kalipay mga kaigsunan. Ingon sa verse number 1, rejoice in the Lord, O ye righteous, for praise is comely for the upright. Praise is comely for the upright. So, if you are not upright, unsay opposite sa upright? Opposite sa upright be. Tagaan ta mo 1,000 kung makatag-an mo. Ha? Dili. Down wrong. Up, right, down, wrong. Kamu yun. So if your life, mga kaigsunan, you're living in a wrong kind of life, di yun na nindot ni mong praising God, oy. Mo na iganin mo sa church niya, nag-awit ta, nag-worship ta sa Ginoo, mo na imong praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord. Asa may praise the Lord, anak? Diba? Rejoice, rejoice, O Christian, lift up your voice and sing. Eternal hallelujah, through Jesus, our King. Nanguhiab pa dyan. Wag yun, di mo ma-feel ang song ba? When you sing, you feel the song, you understand the song, you deliver the song, praising God. Liman ka, kantahan mo siya, Amazing Grace. Unyap ka man, Amazing Grace. Kasabot ka? Praising is not comely for you. It's because our life is not upright, it's down wrong. Paubos, kay sayop ang imong kinabuhi. Dapat sakto ang atong kinabuhi, sakto ang atong pagsunod, pulong sa Ginoo, diri naman tama sakto god. Kung ang pulong sa Ginoo atong gisunod, because only the Bible cannot be mistaken. Kay gisuwat na gud diha ang sayop ug sakto. Nya masayop pa jud ka. Gitudluan na ka, sayop na. Diba? Na ay reproof. Gitudluan na ka, mao na sakto. Diba? Na ay doctrine. Unya gitudluan pa dyan ka, instruction. Unya giremindan pa dyan ka to stay correct. Para makapabilin ka sa sakto nga dalan. So, ang Bible is absolutely complete. Pinaagi sa o sa guidance ba? Complete siya in guiding us. Unya, magkasipyat gyapon. It is because you are not following. Muna atong kinabuhi, sa yun ragyunta ni, nalisod-lisod siya. So, ang sipyat sa mga Israelites before, gapadayon karon. Ang 40 days na himong 40 years. O suma, pila na edad nimo, ang tubag maulang gyapon. Kung kumustahon ka. Pila na ka years, maul gyapon na imong tubag. Pila ka years ang atong sipyat, atong gibalik-balik mga kaigsunan. We commit a mistake.
5 years ago, 10 years ago, and we are still doing it now. Doing something that is not profitable for the work of the Lord, for your spiritual life. Ang imo ra gihunahuna is to meet the material things. But it doesn't being met. Because only God can provide us things that we need. Only God, mga kaigsunan, can satisfy us. Even our soul, only God can satisfy our soul. Mo na nga, stop running after the things of this world kay ma-upset ra ka. Pag na-upset ka, ma-offset ka. Pag na-offset na ka, layo na kikas blessing, naglingaw-lingaw na lang kas kalibutan, may na lang ni oy. Kay sawa. Di oy, mas nindot ginang naaka sa will sa Ginoo. Diba? Kay kung pananaw sa mga tao, wala na. But for you, this is awesome. Diba? This is wonderful. Marvelous. Makaingon ka. Pero tanaw sa uban, unsa naman ni siya oy. Pero wa sila kasabot ang joy sa imong kasing-kasing mga kaigsunan. And that joy in your heart, that will be the one to lead you to something that you desire. Something that you want. Kaya i-promise sa Ginoo ang want, iya mo sa nang imit. But you cannot have it until you will rejoice with the Lord. Mga igsoon. So muna si David, ingon sa verse number 2, praise the Lord with harp, sing unto Him with a psaltery, and an instrument of 10 strings. Wag dancing, mga kaigsunan. Praise the Lord with your songs. Praise the Lord with the instrument. Muna ka mo, careful mo. Asa man na nimo gigamit ang instrument. When you play it from the heart. Honor God, worship God. Sultihan ta mo kanang inyong talent bisag unsa nakagamay, ihatag nimo sa Ginoo, iyan ang palapdon, iyan ang padakon, iyan ang paninduton. So kung gitara ka, ang imo ra nahibawan, AD ra gani, ADG, mo ra gani imo nahibawan. Pahibaw-on na kasi Ginoo sa mga flat, ano ba? Nya may buong na lang ka. Ingon na, ya imong kamot mo kalin. Kumauna ka ba? Di na matalang because it is God who created our body. So He knows how to use it for His glory. But is your heart agreeing with Him? Muna, hindi ko ni problema atong talent. He is the giver of talent, my God. If you don't know how to sing, but in your heart, mga kaigsunan, I want to praise God in singing, then sing. Not for the glory of men, but for the glory of God. Makita na sa Ginoo imong heart, uy, yan ang in-tune, ang imuhang throat. Iyang in-tune imong vocal cord. Kamaw ang Ginoo na, uy. Pero ikaw, may kay kanta, pero imong gihimaya ang mga tao. Yabagon ko ni be. Pamubaan ko ni og kanang kuan. Kanang tingog, pamubaan. Di ba? So ingon ana, ang Ginoo siya magkitag-iya na to. Good. So, kay baw siya, unsaon ni paghimo, o unsay dapat, nga may tabo. Muna nga, nindot kayo, ang atong tinguhag yun is to praise the Lord. Praise the Lord. In verse number 3, sing na sad, sing unto Him a new song, play skillfully with a loud noise. Skillfully. So, kanang noise diya, nindot paminahon. Kay skillfully man. Muna nga kamo, ay mo kanta diri nga maglalis ang nagkanta o ang nagduyog. Unya, quartet, pero naglalis man mo, upat raman mo kabuok. Labaw na gining solo. Unya, galalis ang nota. Diba? Imbes, usaragod ka kabuok. Makaingom sa tag, usaragod mo. Dagan man. Basta key of G, steady. Di kaya nag-G ka niya, nag-inasad. Unya, pagkasunod balik ni mo, nagsinasad, ang nagduyog ni mo. Kabantay mo, usahay, nag-intro sa atong congregational song, ang musod, lain og key.
Di makasinabot. Oh, skillfully. Mo na kung ikaw sung leader ka, daghan man ato sa YouTube, unsaon ganin ni pagkanta ning kantaha? Oh. Kay ang atong speed magod sa atong song murag usara ba puros paspas. Ang kuha na lang, Amazing Grace nila wa paspas ah. Di ba kay base ni ko na Amazing Grace, how sweet the sound. Wa na patay na gitan eh. Pero may kadali. Take your time. Praise God with your singing. Understand the song and learn how to sing it. Skillfully practice. Practice yun. Importante kayo na. Muna ka mo, mag-special number mo niya. Mura na mong kamao. Kana ganing mga professional, mag-practice mo ganing nag-ayo. Pero kamo, nakaibaw na lang mo, nakanta na ni mong kausa straight, kabaw na ko. Okay na, pag-abot diri. Tangtangan sa Ginoog memory. Ano man, wala siya na himaya. Salig ka sa imong skill, di ka skillful. Pero salig ka sa Ginoo, nag-practice ka. No? Skillful. Mo na may himaya ang Ginoo mga kaigsunan. Di ka malipay ang Ginoo kanang wa nimo hagui. He want you to put your heart on it. And do it joyfully. Malipay ang Ginoo ano eh. Amen? So that is the method of His praise. Skillful. He rejoice and He praise. Nindot kaayo mga kaigsunan. Number 2, the message of praise. The message of praise. So, ang paghimaya ni David, mga kaigsunan, aning dapita, doon na siya mensahe para nato. So, message letter A. Praise God for His goodness. Amen. Is God good? Amen. How many times a day? Huh? How many times a day? God is good. All the time. So all the time, praise God for His goodness. Unya, bati man nagsunod nga paklis kinabuhi. Is God still good? Amen. Bati lagi na itabo sa imong kinabuhi. Is He still good? Amen. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Bati na pala nimo, kay ang imong desire, wa man na in tune sa iyaha. So ang imong expectation is different. But it is God who knows what is best for you. And that is why, wa ni mo na-appreciate karon, pero wa lang kakahibaw, that is for your own good, concerning you. God is good. Makaingon ka, Lord, salamat kay Lord, nga nabilin ko sa flight. Laliman ka, na-crash. Di ka malipay, anak. Wa ka nalipay nga nangamatay sila. Pero nalipay ka, kay-protect ka. Pero ito, pritik sukuan mo. Sometimes, dili mamit ang atong desire ba? Maglain na buot. But try to lean on God's will. Pakasabot ka mga kaisunan. You will give thanks always because God is good all the time. Kano sa siya na imong bati ni mo, be? Pangutan na. Kano sa siya na imong bati ni mo? Pero naka-experience batag bati nga kinabuhi? Yes. So, para nato bati. Ngano na himo mang bati? Because you do not understand. It is just like an abstract painting. For many, sa manoy kamuritsing naman yung tao na pero sa katong nakasabot. Abstract pong utok ba? Because the Bible is just like an abstract painting. Labi na King James, dili kasabot, daghan kay di kasabot. Oy, pero sa nakasabot. Makaingon so, wow. What a painting. Di ba? Kaya kanang abstract magod para naman na sa mga bright. Tinood. Pero kanang mga
Wa man say bugo kay ang Ginoo bay gabuhat ana. Kanang mga wa gigamit kaayo ilang utok ba? Tagaan gyud na nimo picture nga full HD. Imo gyud ipakita mo ni ang picture, mo na diya maka-appreciate na sila nga di na mo lihok ilang utok ba? Dili na art, picture na picture. Pero mayroon kag art mga kaigsunan, palihok ka po na imong utok, oy maka-imagine ka ba? Mao ni ang Bible. He want us to think, He want us to understand it, because if you do not understand, abstract ni. Undesirable. Wa gyud, dili ka ganahan gyud. But when you begin to understand it, God is good. Makaingon jud ka, God is good mga kaigsunan. Let's look at verse number 4 and verse number 5. Ingon's Bible, for the word of the Lord is right, and all His works are done in truth. Woo! Praise the Lord. Naliman ka na mga kaigsunan, all His works are done in truth. Mo ni diri sa simbahan mga igsoon, di ta mo sunod og unsay gibuhat sa other churches. Ang atong sundon, unsay gisulti sa Bible. Is it in the Bible? O di ba? So daghan kay mga practices makita nato karon nga kana bitaw gibuhat nila unya nangita pud mo. O pareha sa young people, if you are not careful in the young people's department, ang inyo is lingaw-lingaw o sa ano to paglingaw sila, you are absolutely wrong. Message. Information, right information, because the works of God, iya ba na sa Ginoo ang youth department? Of course, it should be done in truth. Not to please them. Di ba? Pagsugod na ko ani nga church mga igsoon, nadaghan gyud nagtambag nako. Ayaw kaayo liguna na kanang isog kay kamuwali ba kay biyaan jud ka sa imong mga membro. Pabiyaan ang gusto mo miya. I am not here to please people. I am here to preach the Word of God. And absolutely sure ko nga ang tao nga gipili sa Ginoo para aning simbahan na, malipay siya sa diya makadungog siya sa kamatuoran. Ang dili iya sa Ginoo para aning simbahan na, maglupad na kay kwaknit. Preach the truth. It should be done in truth. Mo na nga ay mog kana sa ila lagi sa simbahan dito lagi ganan. Di adto ka didto. Kay gisunod raman nato kung say gisulti sa Bible, it should be done in truth. Kay kung mutipas na ta mga kaigsuonan, kay wa ta ni buhat sa kana ni kopya ta ba kay gibuhat nila, so mutipas ta sa kamatuoran. Awa na. Mahimo na ning karnal nga simbahan. And God will not be pleased. So mangita tag supporter kay wala man ta suportaris Ginoo. But praise the Lord mga kaigsuonan. Ang nagsuporta nato diri ang Ginoo. Oh, individually kamo magkuan mo sa inyong kasing-kasing. Is your giving enough? O sa may mutubag. Unya wa mo nahibong? Do wala pa tayo property, but wa ta nagmukhang kawawa. Di ta makaluluoy. We have what we need. Amen? Though we don't have what we want yet, but we have what we need. Diba? For the meantime. So, ang ato ra gyud i-make sure nga naata sa sakto. Atong gibuhat according to the Word of God. Kay ang pulong sa Ginoo is always right. So mo na nakalindot. So di ka kita sa iyang goodness ana, sakto man na. Verse 5. He loveth righteousness and judgment. The earth is full of the goodness of the Lord. Whew. So kung na-in-tune lang gyud ka sa Ginoo, anywhere you look, you can see God. God is working. God is good. So kay ang imong pirmi makita is the goodness of God man, so your heart must be good as well.
Pero tanawa, kung ang imong heart way pulong sa Ginoo, ang imong makitaan ang mga weaknesses of people, weaknesses of the government, weaknesses of the kanabitaw mga neighborhoods, puros bati, puros negative. What will happen to your heart? O, di ba? So, muipikto sa imong kinabuhi. Wanya dayon, you will look older than your age. Kay, na-stress man ka. Di ba? Pero, kung pirmi lang yun na nagsubay sa kuwan, pulong sa Ginoo, we can see the goodness of God. Ninduta sa Ginoo. Di ba? Unya, taas kay kag pasensya ba? Sige lang, pasagdi lang na sila. Are you listening? So, mo na ba nindot kay istanan? Ang Ginoo atong gitutukan, wag yung problema. Kung na magani problema, mo na persecution because you believe in God. But is it a problem? Still not a problem. Letter B. Praise God for His power over creation. Kinsa dili hinimo sa Ginoo. Kinsa dili hinimo sa Ginoo. So agree mo, hinimo mo sa Ginoo. Ha? Agree mo, hinimo mo sa Ginoo. Salig niya, hinimo ragog ka. Na siya power over His creation. So kung maunsa man ka, it is God who allowed those things to happen. Alright? Mabati man na, manindot man na mga kaigsunan. So ang tanan, walay butang diri. Nga wala gibuhat sa Ginoo. In verse number 6 to 9, mga igsoon, 6 to 9, the Bible says, by the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of His mouth. By the word of the Lord were the heavens made. Imagino na nimo mga kaigsunan, and everything in it. Apilta. Hinimo rata. Unya nga nang di man ta kasalig sa Ginoo 100%. Nganong ato man siyang Indianon, nganong ato man siyang talikdan, nganong ato man siyang bungulan. Oh, if you do not read the Bible, gibungulan nimo ang Ginoo, si kinsa maka magbungol-bungol sa naghimo nimo. Dili man gayo maayo nga bungol-bungulan nimo imong ginikanan. Are you listening? Kana pang naghimo sa imong ginikanan og nimo. Muna nga, wag gyud tay angay mga igsoon nga di ta mo open sa Bible, di ta mo basa, di ta mo simba, di ka mo catch up sa mga messages. Pasalamat nga nanana sa atong YouTube channel, Facebook page. Pasalamat nga ma-review, makuan na to, mapaminaw na to balik. Pasalamat that we can use the technology nowadays. Are you following? Muna mga igsoon, but if you choose to reject, imo na sana. Kay namatay freedom. Gikuan naman kasi Ginoo, ganang nagpaabot ra siya nimo ba? Ingon ana kanindot ang Ginoo kay kita mo gitugutan nga mo choose. But atong hinumduman mga igsoon, pinaagi sa pulong nahimo ang kalibutan. So kung atong imaginon, giunsa niya paghimo ang kalibutan, nagsugod ang kalibutan sa usa ka ngit-ngit. Void. O karon, ang pulong nga iyang gigamit to create everything by His word, iyang gibutang diri. Gihatag niya sa tao nga iyang hinimo. Kung walay pulong sa Ginoo ang imong kinabuhi, mao na void ang imong kinabuhi. Walay pulos. Empty. Muna nga gingon sa Bible, mga kaigsunan, mga bata, puro foolishness. Unya mo nang masukot ang siyempre mga bata, akakiat, ba ni foolish gani na. Now, if the parents do not understand, it is your job to fill them with knowledge. So how can the parents fill them with knowledge from the Word of God if they themselves don't have it? Kasabot mo, igsoon?
Ato na sila gi-feed. Tagaan na tong cellphone para ma-feed. Kung sa may mo gipakaon, ana. It should be the Word of God. Dapat imo gyud na, tingalon gyud na nimo, di mo sila ganahan, ana. Papili ako na imo anak, Bible o cellphone, o say kwaon. Di ba? So how can they kanang give interest to the Word of God? Nga mo gani sila kita nimo nga interested ka. Kay mo kang anong interested kay sila sa cellphone, lingaw kay ka. Nasuya sila. Nasuya sila. Kita mo ito sa pag-train ang bata sa pagkaon. Ipakita nila nga ang parents, yummy. Kuha po siya kaon. Kay masuya man. Di ba? Na itong bata nga gahi kay upakanon. Papa gipakaon. Wa man sa paon. Yan ang bata. Maganan. Kaon siya kay sa paon man sa nimo kaon. Dali ra patuho ng bata mamukopya. Mo na wa mo nahibong nga imong bata ganahan kay mag-awayo na ka nga ang cellphone gikuha nimo. Ngano man nakita sa imong anak nga enjoy kay ka. Nga ikaw ra di ay. Suko pa mo. Nga ikaw di pun malangkat na imong dagway diha. Suko pa mo, otro masan mo. Pag-risig cellphone niya. Cellphone niya. Ang imong dagway na diha pirmi. Why don't you put your face here? Book man sad ni. Ganun di man mo na i-Facebook. Di ba? Let them see that the Bible is exciting. Let them see that when you read mga kaigsunan, wa ka na imong anak na kaluoy ni Papa. Gisilutan sa Bible. Mo na example imo gipakita. Mo na imong anak di gyud ko mo basa na kay akong papa way kalipay. Gipugos ra na ni pastor. Wa ka kita sa goodness Ginoo. He should be the one controlling us. We are void without the word. Mo na gibuhatan tag word para mapurma ta. Kinahanglan mapurma gyud ta according to His will. Dihan nimo makita mga kaigsunan that He is in control sa imong kinabuhi. Verse number 7. He gathereth the waters of the sea together as an heap. Tanawag unsa ka powerful ang Ginoo. He layeth up the depths in storehouses. Kaya na nato. So kaya sa Ginoo yung anaw natong kinabuhi. In order mga kaigsunan. Verse 8. Let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of Him. Apil ta, gimanduan. Barog ta, Lord, you are so wonderful. I am just a creation. You are my creator. Let me trust you all the way. Hantod sa kong kamatayon. Ingon na ba? Be in control of my life. Kay created rata. Di ba? Say atong kuno nang Ginoo, sama ni sige la tagsimba. Oh, how can God guide you? Di ba? Kung atong tagaag limitation ang Ginoo to guide us, to teach us. Yeah, how knowledgeable you are in the will of God. Kung sa may gusto sa Ginoo gyud sa imong kinabuhi. Diba? Kuwang pa kayo tao eh. Di yun na nato matugkad mga kaigsunan. Mga lumos na lang ta. Di kita katugkad. Verse 9. For He spake, and it was done. He commanded, and it stood fast. Tanawa, kung ingon ana, gimanduan na gusto gano'n, let there be land. Unsa ni tabo? Ya karon.
Unsa may gisulti si Ginoo nato? Go and bring forth fruit. Grabe isugad yung mga tao eh. Gahi kay go. Di ba? Sugod pa na sa Old Testament, nagpadayon mga kaigsunan ang gubat aning pagkagahig-o sa mga tao. Sugod pa sinugdanan, ay mong kabalaka, wala nagsugod ninyo. Ang ato lang dapat, kita, ma-realize na to ba, kaya na may naisulat God. Gahiag mga tao, mga ulo, aning mga Israelites, oy, niya kita. Kita. Di ba? So ato, di ta mo sunod nila sa ilang kagahig ulo. O nagisuwat na gusto Ginoo unsay angay sundon, unsay dili angay sundon. So atong sundon, unsay angay ipabuhat sa Ginoo. So let Him be in control. Amen? Read the Bible. He is in control. Do what the Bible says. He is in control. Di kay magpadata nato mga amigo, mga kaigsunan nga wa man ay Ginoo. Di ba? Dapat sundon nimo unsay gisulti sa Ginoo. Okay, nasabtan na to. Nasabtan ba na to? So, alita, letter C. Praise God for His sovereignty. Praise God for His sovereignty. He is ultimately in charge of what happens on earth. God is sovereign in everything than any countries in this world. Di ba? Giproven na sa Ginoo sa Israel, mga kaigsuonan. Pila na kanasod, gusto mo angkon sa Israel. They cannot. Why? Because God promised that He will protect Israel. Kadagko ang mga nasod nga nagtuyok mga kaigsuonan sa Israel. Pero kinsa may makapildi sa Israel, inikasuko sa mga Israelites, hadlok na sila. Lalimad ka, pila na kanasod nagtabang. Karong gubata ba? Pila kanasod nagtinabangay. Wa pa man gyud ni tabang ang US, wa pa man ni tabang, nisulti sila. Pero wa pa gyud, Israel na tanan. No? In fact, Israel doesn't need other countries to protect their own country. Because it is God nga nag-protect. He promised. And we are in the Commonwealth of Israel. We also have the promise of protection. Diba? Pero kung ikaw gyud muhumol dito, makatilaw sa gyud kas kapait kinabuhi. Kung adto jud ka muhumol sa kaaway, imo na magipugos, imo kaugalingon, mabunalan jud ka. Pero if you understand that God is a sovereign God and He is my God, He is my heavenly Father, He is the one guiding me, my life is also sovereign. No, dili ta mapareha sa Ginoo. Pero dili ta mahimong tail, mahimo tang head. Sa bisan unsa nimong buhaton, mahimo jud kang successful. Kay ang imong kuyog is the sovereign God. 10 to 12. 10 to 12. Tanawag unsaon tas Ginoo. In verse number 10, the Lord bringeth the counsel of the heathen to naught. Unya mo gisunod-sunod sa mga tao. He maketh the devices of the people of none effect. Unya mo diha ta nagdagan. Kalibutanhon nga prinsipyo. Diba? Pero unsay gibuhat sa Ginoo? Iyan ang himuong way kapuslanan. Gikan biyata na hidden man ta mga kaigsuonan. Iyan ang himuon nga way kapuslanan. Unya, He make it the devices. Kana, pamaagi man na, prinsipyo man na. Devices of the people of none effect. Our only chance to succeed is through His Word. His will. He is the sovereign God nga dapat mo'y atong saligan mga kaigsunan. Not the principle of this world. Verse number 11. The counsel of the Lord standeth forever. The thoughts of His heart to all generation. Sugod sa mga forefathers nga mga iya sa Ginoo hangtod karon og hangtod sa umaabot nato nga generation mga kaigsunan. It should be God.
Dapat siya atong counsel. Oh, ang counsel sa Ginoo will stand forever. And the thoughts of His heart magpabilin hantod sa atong generation. Mabitaw na nga dapat imugin ang sabton mga igsoon, ang imo ra gyud pinakanindot ikabilin sa imong anak ang pagtuo nimo sa Ginoo. Tinuod ka pagtuo. Dili kayamanan nga awayan. Nigwa na ka. Nya mura bag-unsa ka dak-a. 5 ka, 100 square meter. Na 5 ka anak, nag-away sa 100 square meter. Sao na lang na. Bisan pag unsa nakadak-a, mag-away gina sila kaya na sovereign kintahay. Mas mulabaw ba sa mga igsuon? Na mag-ingon ana gyud. Di ba? Mabito na. Kanang nay mga lalis-lalis nga mga kuan kanang property, oy kamo na lang diha, pag-away mo diha. God can provide for me. Inyo na. Or makig-away pug kag-apil. Makig-away makabiyaan man na nato. But what we can bring are their souls. Yan kig-away kag-apil. Wagi ayo. Mo na ang counsel sa Ginoo mo importante nga atong sabton. Mo'y atong dadon-dadon sa atong kinabuhi. Agree? You should. You should. Verse 12. Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom He hath chosen for His own inheritance. Panalangin. Mo na Israel mga kaigsunan, panalangin. Di ba? Mo na mga Kristohanon nga naapil na sa Commonwealth of Israel, panalangin pod kung imong barugan mga kaigsunan nga ang Ginoo mo'y nagbuot sa imong kinabuhi. Blessing jud na. Letter D. Praise God for His omniscience. Kay ba ang Ginoo? Tanan. Omniscience, mga kaigsunan. He knows everyone's heart. No? Not all people that says, praise the Lord, really praising God. No? Mabitaw na, mailad ang uban, mga churches nga mga emotional kaistanan. Emotional kaayo niya. Ang mga wali igsoon, kanang di na mawali ani kay bugat kay ini kay ma-hurt. Ang mga tao, ma-hurt. Uy, kung tinuod kang iyas Ginoo, dapat kang badlungon kung nasipyat ka. Ayaw ka hurt. Amen? Ayaw ka hurt. Kaya ba mo sige maka-hurt? Kanang gugmas kalibutan. Diba? Love hurts. Gugmas kalibutan, mo na'y makapasakit. Pero ang gugmas sa Ginoo, mo ay ni-heal nato. Nya mo na'y imuhang likayan. 13 to 15, mga kaigsunan. The Bible says, the Lord looketh from heaven. He beholdeth all the sons of men. Unya may yung kagipasagdat ko sa Ginoo. Di, galantaw Ginoo nimo. And He is listening to your heart. Ha? Nagpaminaw ang Ginoo sa imong kasing-kasing, dili sa imong baba. In verse number 14, from the place of His habitation, He looketh upon all the inhabitants of the earth. Dawa, He fashioneth their hearts alike. He considereth all their works. So kung ato lang yung tugutan nga ang Ginoo, mga kaigsunan, mo feel sa atong kasing-kasing pinaagi sa iyang pulong, siya mo'y mo fashion. Siya mo'y mo decorate sa atong kinabuhi. Siya mo'y mo hatag nimo kanabitong kalipay nga dili nimo masabtan, nga di nimo makitan bisan asa. Let that happen. Let that happen. God is omniscience. He can understand. No, kung imo kasing-kasing mura gadugo para nimo. Lord, sakit kay kung kasing-kasing gadugo. Na ikaw rin na hunang gadugo na. Muna kuhan kay ka kanang fragile kay ka ba?
Dali ra kay ka manluod, ingon na ba? Isumbong ko na sa Ginoo God. Lord, luoran kay ko. Pasabtag ug kuan ni Lord kay bisan ako di ko kasabot nako. Nakasuway mo nga kamo maglisod mo sabot nimo. But God can understand you. Amen. Go to Him. No, do not go to someone else kay wag ka kasabot nimo sila pa. Mo ni kalibgan ako sa tao ba kanang naglibog ka bitaw nya adto ka sa laing tao naglibog kay ka. Kana pa sila. Musamot sila, samot labaw pa na silang maglibog nimo. But ang Ginoo di gani siya maglibog mga igsoon. Siya gyud naghimo anay imong kasing-kasing imong utok. Amen. He knows. Letter E. Praise God for His omnipotence. Praise God for His omnipotence. So, security is found in God. Wailain. Not in kings, not in armies. Securities nara sa Ginoo mga igsoon. Not in your business, not in your job, not in your colleagues, not in your friends. Bisan pag unsa na ka powerful imong friends, it is still in the Lord. 16 to 17. 16 to 17. There is no king saved by the multitude of an host. A mighty man is not delivered by much strength. Usay mo salig ta aning strength, usay mo salig ta aning multitude mga kaigsoon kaning host. Nadaghan kay mi. Nagsalig ka ana. Kusgan kayo mi. Salig ka ana. We as the children of God, mga igsoon, we as God's people, it is always God who can deliver us. Amen. Siya ra gyud may makadeliver nato. Siya ra gyud may makaluwas nato mga kaigsoonan aning atong sitwasyon. Not the multitude. Mayroon ka kung managhan lang gyud, kung managhan ya puros way buot. Kadaghang problema. But with God, with small people and God's people, believer, daog. Lisod kay guide ang mga tao nga wa kasabot unsay buhaton ngadto sa panggubatan. Kaysa 300 mga kaigsuonan nga puros nakasabot unsay ilang buhaton, batok sa libo-libo nga mga tao nga wa kasabot. Ang kalibutan, wala na sila kasabot. Ang mga unbeliever, wala na sila kasabot unsay buhaton. Pero, mga servant sa Ginoo nga tinuod nga servant sa Ginoo nga nakasabot unsay ilang buhaton, kita gimahug nga madinaugon. Pero ngano nga pareha man tang pildero nila. Ngano musugot man ta nga pareha ra tag resulta sa ilahang kinabuhi? Ha? Hindi ako dato mo ko na pa may mas dato nimo. Nga unbeliever. So it is not the money mga kaigsunan. It is the strength of the Lord. Iya sa Ginoo gyud. Well, it doesn't matter sa status nimo, it doesn't matter. Pero ako di ko mo believe nga kung godly ka dapat di ka mo kuan kana bitaw di ka mangitag kwarta. Kay godly man ka. Unya kay palit nimo in taon og bugas ug sudan, pangitaan magkakwarta. Nya kinahanglan jud ka mobayad kay godly man ka. Piti paitan nimo wa ka kasabot unsay. Kay ang Ginoo nga kinahanglan na nimo. And because you are godly, God will provide what you need. He can buy for you. But using you. Ay ko nga, ang Ginoo ray mo bayad nimo. Hindi ka kay ipabarangay. Hasta Ginoo ipasumon dito sa barangay. Kinsa man ang Ginoo ha imo giingon taon, dako na magkani mo listahan diri.
Ipasumon ako nag-apil. Naliman ka na. Imong gidamay-damay ang Ginoo sa imong pagka-unbeliever. God is all-powerful. Pero you should rely on Him, not on the armies, not on the kings of this world. Not on you. Ganun kita, natay resources mga kaigsunan, pero ingnon ta mo, God can remove that anytime. Amen? God can remove that. Our trust should not be in the business that we have. Our trust should not be in the product that we are holding. God may change it anytime. God may remove it. No? Iya tagtangon gyud nga wa na gyud. Kinaan na mo nagsalig di ada. Tagtangon as Ginoo. Mo nang ato pagsalig, naagis Ginoo gyud. Usbon-usbon man na niya basta siya mo'y nagkupot okay lang tatanan. Wag gyud mauyog mga kaigsunan. Di ba? Di ka ma-discourage ba? Kaya nga naman, uy, nindot ka, nilihok ang Ginoo. O di, mag-expect ka ang Ginoo, makabasa di ka siya una-una. So, exciting ang kinabuhi sa Kristohanon. Kaya nagsalig magkas Ginoo. E paano? Kasabot na mga kaigsunan? No. Anything in this world is uncertain. The only thing that is certain is God. Ginoo ra gyud. So dapat siya mo itong saligan. Dili ka ng hari, dili ka ng multitude, mga kaigsunan. Dili ka ng mighty man. God. 17. An horse is a vain thing for safety. Neither shall he deliver any by his great strength. It's good to have a horse. But it is vain for safety. Ang uban, sila, kita naman tayo mga kabayo, pero nasa sakyanan. No? Kanang sakyanan, kanang ranger, nana siya ay 200 kapin nga kabayo. Kusog kaya na. 200 kapin ka kabayo, so na. Pero, is it a guarantee for safety? No. Makakita gyapon ta bisag naanatan ng safety features. No, mo beep siya. Nanay doon na. Oh, danger ana niya. Ihunong pa ka magkalisod mga kaigsunan. Pero dili gyud garantiya sa safety. Nagyapon sa Ginoo ang safety. Safety is of the Lord. Muna ikaw, wakay ampo-ampo, mga kaigsunan, diretso lang ka gamit sa imong kinabuhi, wa kay ampo-ampo, agoy. Number 1 listahan si Yawa. Unya, sige lang kag kanang agree, agoy. Sige lang agree niya, why buhat-buhat? Muna ang imong iniminan mga kaigsunan, kana agree and I will do. Di ba? Muna amen? Okay, sa ito nangutan na diya mga batang mag-amen man ta? Kasi pasabot ang amen. Oh, you agree and you will do it. Imong buhaton, agree ka niya, buhaton nimo. Oh, nakasabot mo yung nag-amen ta? Wala kay buhat-buhat. When you follow God, you follow Him all the way. Diba? Because sometimes God will tell us, okay, put down what you are holding. O na, lagi mo, put down ta usahay, pero what ta ni follow niya. So, naitabo, mura ka og, hindi ako magunsal man ta ni ron. Put down naman. Dingita, pag kagkuptanan lain. Mura daghan kayo mga sukat pa sa una. Pila ka bug ngayon, Pastor, resign ako. Yung pagkuman, nana sa ilaing gikuptan. Wala ni sunod sa Ginoo. O kapila na naitabo anay simbahan na. So, unsa may outcome, piniriksog yapon ka. Wala yapon kay panahon para sa Ginoo. No, you are free to choose what you want, pero ang imo ra gyud ba nga free ka para sa buluhaton. Free ka nga mudo mga kaigsunan. Nga way nagpugong nimo ba? You should be free for the glory of God. Di ba? So ingon ana atong kinabuhi dapat kay ang Ginoo man ato ang salvation. Ang Ginoo man ang ato ang dili lang kay sa soul nato kun dili sa ato sa need. Para dili kayo stressful ang kinabuhi ba? Hello? Kung ka mo ng eskwela? Ano ng eskwela man mo? Tepa, lalim ba ang mga eskwela?
Kanang magtuon, unya mamatag sayo, unya moadto gid kag school bisag galain imong lawas kay moadto jud kag school. Pero simba na gani, galain akong lawas. Pero school gani moadto jud ko kay kuno mo ron. Ngano kaya mo nimo dito? Nakita ninyo asa inyong reliance? Not on God. But on the things that you can do, what the world can do to you. Na dihay mo reliance. Kaya kanong di magyunan imo mapaltahan ng eskwelahan. Ganong di nimo mapaltahan ang trabaho bisang galabad na imong Di ba? Pero simbahan na, kasabot ang Ginoo. Ikaw mo'y wa kasabot. Para na hinoon sa imong gikinahanglan, wa na ka. Are you listening? Vain thing. Naata sa horse nagsalig. But that is vain for safety. God is mo'y mumatter sa atong kinabuhi. Letter F, and last. Praise God for His protection. Amen? Wa mo nalipay, ana? No? Usahay, makaingon ka nga, nganong tao mo, managi-allow sa Ginoo, to protect you. Amen. To protect you. So, ang Ginoo, nagbantay na nato mga kaigsunan. Kisa may iyang gibantayan, katong nahadlok niya. He is the protector of those believers nga nahadlok sa Ginoo. In Psalm 33, 18 to 22. 18 to 22. The Bible says, behold, the eye of the Lord is upon them that fear Him, upon them that hope in His mercy. Pero kanang mga tao nga, Ginoo, nakasimba na na, nara YouTube, nya wag gani ka mag-abli-abli ang atong channel. Mag-review raon niya ta. I-post na ni pastor. May buabli. Di ba? Ay, kanang mensahe, hapit na usa ka oras, usay usa ka oras na, kaskay nagload. Limbad ka na. Pero wa ka kabantay sa imong sigitan og TikTok, lapas na kag usa ka oras, 2 ka oras. Kabantay mo ana. Pero mensahe imo kwintahon. Pero kanang mga way kapuslanan, mga igsoon para sa imong kinabuhi, di nimo igbalig. Mga hurot na mga kaigsunan sa imong tudlo. Pinahinambid pa. Pero mensahe na gani, wa kay panahon, wala kay budget. That is what you need. That is your protection. Di ba? So, kung na kay kadlog sa Ginoo, na kay protection. Because the eye of the Lord is upon them that fear Him. So, how to let God know that you fear Him? By saying it, I fear you, Lord. Now, ay kabala ka, kay bawang Ginoo, nahadlok ba kagwa? Amen? Kay bawang Ginoo, nahadlok ba kaniya o wala? Verse 19, to deliver their souls from death and to keep them alive in famine. Naay kalisod. Pero buhi. Muna nga, bisag na i-famine, kanon, nagkaliki-liki na ang mga yuta, mga kaigsunan. Kung Kristohanon ka, unya tanan mo, agoy, ang yuta na mo, naliki na, ay kabala ka, God is in control. Buhi lagi ka, ay kabala ka. No? Ang upan mo yun, nagitay kwarta, zero na, ay kabala ka, famine man na, pero alive. Importante na hadlok kas Ginoo. No, wag yun nilami ning wag yun kalisod oy. Wag yun lami pero kung pirmi na nas kalisod pod. Wa po na lami. Way lami ning di ta pagyug kalisod pero labaw nang way lami kung pirmi na lang tas kalisod. Dapat murag linatan ba? Di man wa may lami puros bukog imong latan. Kanang diyo na yung unod. Di ba? Pero wa sila lami latan ning puro unod. Kay ang lami nas bukog. Makaon ba ng bukog?
So na mga parts itong kinabuhi nga pait, di makaon. Pait ba? Paitan ni kinabuhi, di mo na makaon. Pero gikinanglan na nimo para mulami imo kinabuhi. Yan na, mura na naglinatan atong kinabuhi. Paitan ni mura matagilatan, lagi. Ay kabalaka kay manggawas na naon niya ang lami. Di ba? Verse number 20. Our soul waited for the Lord. He is our help and our shield. Amen. Kalami ana. Nakay problema. Ingon siya nga, sige lang, nakay kalisod, buhi ka, ay kabalaka. Then here I come. I am your help. I am your hope. I am your shield. Kanindot kinabuhi sa Kristohanon in taon kung nakasabot ta. 21. For our heart shall rejoice in Him because we have trusted in His holy name. Tuwara, ang tinuod nga nahadlok sa Ginoo, musalig sa Ginoo. Lahi sa nang nahadlok niya, wa ni salig. Diba? So kung nisalig yung sa Ginoo, ayaw salig ko sa mga tao, ingunana. Unya, never give an inch to the devil. Kay kuptan yung ka, layugon pa ka. Diba? I-try lang nato ni, i-try. Tanawa, try ka. Binrahon ka siyawa. Maglisod na kagawas diha. Muna lang mong panuway yun. Kaya mapanuwayan yun mo. Tinogin na. Ay na mong panuway kung saan na yung mga gipang offer diha sa kalibutan. Kaya mapanuwayan yun ka. Kalimot na kag naadi ito yung bulhatong sa Ginoo. Kung saan mahadlok magudta. Ang atong kahadlok wala sa Ginoo. Ang atong kahadlok nasa sitwasyon. What if? Daghan kay kag what if? Ipanglabay na tanan, daubi na. Because we are abiding in the absolute word, guidance. Dili masayop, absolute, correct. So kung guided ka ani mga kaigsunan, wala kay what if. Di ba? Buhi na. Si Abraham wag gining what if, Di ba? Pagingon si Ginoo, hawa mo diha, pamutos mo. What if? Pagingon si Ginoo, atos Mount Moriah, pag-offer dito, unya, mo provide ako. What if? Dili. Madayon akong anak. Pero ang iyang heart yun, bisag akong anak, i-offer na ko. Wag siya what if. Mo na kita, daghang kita what if. Di ba? Napa ba kay what if ron? So kung naa kay angay dudahi mo ko galingon, ayong Ginoo. Kay kaning Ginoo mga kaigsunan, di ka masipyat. Amen? So mag-rejoice ta. Salig ta sa Ginoo. Last verse. Let thy mercy, O Lord, be upon us, according as we hope in thee. So kumusta imong paglaom sa Ginoo? Buhi pa ba? Kay according ba ya? According as we hope in thee. So how is your hope? Kumusta imong paglaom sa Ginoo? Mas dako ba kaysa imong paglaom sa imong trabaho? Kay mathan gyud na nimo sayo? Haguan gyud na nimo bisag nagkamuritsing ng dagway trabaho gyapon? Na diha imong paglaom kung asa ka nakakwarta? Mao na atong kinabuhi, wala gyud kalipay. Kuwang ba? Kuwang. Ay pa, kasabot mo igsoon? Mao na ang atong kinabuhi, butang nato sa Ginoo. Adto ta salig niya. Kung nagyud tay kahadlok niya mga kaigsunan, adto talaom niya. So ang atong kinabuhi mag-agad kung unsa kadako ang atong paglaom sa Ginoo. Hope in God. In God alone. Every head bow, every eye closed, mga kaigsunan. Our gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for this morning. Thank you for giving us this wonderful time with you, O Lord. And I pray that you will bless each and every one, O God, to hope in you alone. Not on the things that we are holding right now. Not on the business or anything nga amo ang gigamit karon to sustain us. Help us not to think that
kaning among gikuptan mao ni ang makasustain namo. It is you nga nag-provide ani, and it is only you who can sustain us along the way. Hantod sa imong pagbalik or hantod sa imong kamatayon, ikaw ra gyud, Lord. And thank you so much, O God, for teaching us and reminding us. And please help us, O God, na magmahadlokon gyud mi sa imong pulong sa imuha, and magmahadlokon gyud mi, Lord, sa kanang pagpalayo nimo, kay wa gyud ikadalit nga maayo ang kalibutan sa among kinabuhi. And please help us, dear God, nga mahimo mi submissive sa imong guidance, so that the world cannot penetrate into our system, but your will be done sa among kinabuhi, Lord. Salamat kaayo, and once again, help us to hope in you alone. This is for your glory, O God. In Jesus' name.